All right, may I ask Pastor John. Pakibasa po ang Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Praise the Lord. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Yes. So, kailan natin alalahanin ang ating Creator in the days of our youth? No? Habang nasa kabataan pa tayo, o kayo, kasi kayo ngayon ang nasa kabataan pa. Pag sinabing remember, do not forget. No? Huwag niyong kalimutan. So, ang ibig sabihin yan, itong mga natutunan ninyo sa spiritual youth camp, sa Bible studies, devotionals, yung mga outdoor activities ninyo, lahat ng mga, kung ano pa man ang mga activities na inyong na-undergo itong ating spiritual youth camp na nangyari ngayon. Huwag niyong kalimutan. Kasi, alam mo kasi, yan lahat galing sa salita ng Diyos. Kaya nga, spiritual youth camp dahil it came from the Word of God. Galing yan lahat sa salita ng Diyos and being extracted. No? Yung, dyan lahat binasihan. Tingnan mo yung RTH ninyo. Lahat, biblical, ano yan lahat, passages, no? Mga verses. So, huwag niyong kalimutan lahat yan. No? Hindi na pagtapos ng spiritual youth camp kung saan-saan na kayo nakikita, nakikita na kayo sa FB, nakikita na kayo sa TikTok, nakikita na kayo sa inyong mga post na kung saan parang wala kayong Diyos. Walang kabanalan, walang katuwiran, walang yung pagsunod sa natutunan ninyo sa banal na salita ng Diyos. So, pag sinabing remember thy Creator, huwag niyong kalimutan ang Diyos, ang salita ng Diyos. Alam mo ang salita ng Diyos, that this is God. Pag sinunod natin ito, sinunod natin ang Diyos. Pag nilapastanganan natin ito, nagkasala tayo sa Diyos. So, do not forget to remember your Creator in the days of your youth. Praise the Lord. Kung alam nyo lang ano ang blessings, kung alam nyo lang ano ang favor, kung alam nyo lang ano ang success, kung alam nyo lang kung ano ang matatawag nating extraordinary na hindi kayang ibigay ng mundong ito, ang inyong magiging prosperity and success pag obedient kayo sa inyong Creator. Hindi yan basta-basta. At nagmamatter ito sa inyong faith sa Diyos. Nagmamatter ito sa inyong faith and obedience sa Diyos. Kaya nga, trust that is faith. Praise the Lord. And obey. Obedience. To be happy with the Lord. It is the Lord will make you happy. No? Pasayahin ka ng Diyos. By His favors, by His grace, lahat-lahat na. Extraordinarily. Kaya, kung nahinto yung ML ninyo noon, kung nahinto ang lahat ng mga TikToks ninyo, kung nahinto ang lahat ng mga pagsisinungaling, kung nahinto ang lahat ng worldliness, kung nahinto ang tinatawag nating worldly ties. Alam mo yung worldly ties? Yung pakikiisa sa mga masanglibotang pamumuhay. Sayawan, inuman, kalokohan, mga games sa sanglibutang ito, panunood ng mga Korean teleserye, mga panunood ng mga artista, kung ano-ano pa dyan ng mga makamundo. Kung yan ay nahinto na, naputol na, huwag kayong malungkot. Praise the Lord. Huwag kayong malungkot. Kaya sinabi dito, put away evil from your flesh. Tanggalin na yun lahat ng mga ikakasama sa inyong laman. Laman that is representing your life here on earth. That is representing your lifespan here on earth. Tanggalin lahat yan. For childhood and youth are vanity. Pag nakatutok kayo dyan sa childhood and youthful life ninyo na wala sa Panginoon, you are vanity. That is without
profit without gain. Kasi wala, mabilis lang ang takbo ng buhay ng tao sa mundong ito. So ano ang dapat gagawin? Okay. Sabi niyan, remember thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not. Ano yung evil days come not? Sometimes, at young age, na aksidente. Na-cripple ngayon. Naputulan ng paa. Hindi na makalakad. Naputulan ng kamay, hindi na makakilos ng husto. Nabulag ang mata, hindi na nakakita. Na-impaired ang tainga, hindi na makarinig. At their young age, may mga ganun eh. So at their young age, yung kanilang physical body nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng kasamaan, doon pa minsan ang mga young people na mag-asam-asam, ay sana nung wala pa akong kapansanan sa aking katawan, pinaglingkuran ko ang Panginoong Diyos. Nag-obey na ako sa Kanya, nagsunod na ako sa Kanya. Now, ano pang marirender mo na gawain, na magawa mo pa habang malakas ka pa, habang wala pang aksidente nangyari sa buhay mo? Diyan ka pa mag-asam-asam na, oh, how I wish to be in the choir. Wala ka na. You can no longer perform it. Oh, how I wish to read the Bible, nabulag ka na. So habang kumplito pa yung katawan ninyo, habang nakakakita, nakakalakad, nakakaawit, iibuhos ninyo ang buhay ninyo to serve God. Praise the Lord. Praise the Lord. Ibuhos ninyo habang hindi pa dumating yung evil na yan. Nor years draw nigh, yung parating na ang taon. Kukunin ka na ng Panginoon when thou shalt say, I have no pleasure in them. Bakit wala ka ng pleasure sa paglilingkod sa Diyos? Yung katawan mo mismo, wala na. It can no longer perform. Kaya habang malakas pa kayo, bata pa kayo, yan ang inyong ibubuhos na ninyo, ang inyong concentration, ang inyong devotion, ang inyong sacrifices to be part of the work of the ministry. Huwag niyang hayaan yung mga pastor ninyo, every Sunday, walang mag-perform ng Sunday school. Makaka-handle na kayo eh. O kaya every Sunday, walang mag-perform ng choir o kaya ng special number. Kasi ang nangyari sa inyo, ay hindi ako worthy. Hindi ako nakasimba ng whole week. Ay hindi ako worthy. Kasi kahapon lang nagkasala ako. So, kung baga pa, nalimutan nyo na ang Creator ninyo. So, naging unavailable kayo para sa Panginoon. Kailan nyo gagawin yan? Kung nandyan na yung evil darating sa buhay nyo, wag. Habang may lakas kayo. Habang meron kayong katangian ng inyong kabataan na may kakayahan pa kayong mag-render sa Panginoon Diyos. Praise the Lord. Basahin natin ang Ecclesiastes 11:10. Praise the Lord. Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Yan. Minsan mag-usap-usap kayo, paano yan bro? Paano yan sis? Sister or brother, paano yan? Dati-dati mahilig tayo pareho ng ML. Dati-dati mahilig tayo ng kalasgawan sa eskwelahan. Nangunguna tayo sa mga green words. Nangunguna tayo sa mga lahat na kung ano pang hindi dapat gawin ng banal na anak ng Diyos. Magtataka ngayon yung ating mga classmates, yung ating mga barkadas, na biglang nagbago yung ating pamumuhay. Hindi kaya tayo kantsawan, hindi kaya tayo ibuli, hindi kaya tayo apiin, hindi kaya tayo apakan. At hindi na natin ma-enjoy yung privilege ng kasayahan sa mundo. Remove evil from your heart. Wag na kayong malungkot dyan. Wag na kayong blessedness, success, prosperity will take place sa buhay ninyo. Not sorrow. Not, hindi kalungkutan. Pag sumunod kayo sa Diyos, yung kasayahan sa sanglibutang ito, hindi yan totoong kasayahan. That is fake. No? Because out of iniquity.
Kaya i-remove na yung evil. Kung nahinto lahat ang kalayawan kamunduhan sa inyong buhay, tanggalin na yan. Tingnan mo si Joseph. Example ito na young people kung paano siya naging successful sa buhay. Basahin natin. Genesis 39 verse 2. Praise the Lord. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. See, this is at his young age. Nung binata pa siya, young pa siya. Pero nakita natin ang buhay ni Joseph na mitakot siya sa Diyos. No? Sumusunod siya sa Diyos. Hindi niya nakalimutan ang Diyos. Tinuro ng kanyang ama. Tinuro ng kanyang mga magulang. Saan man siya napadpad sa buhay niya. Nakarating man siya sa Egypt dahil ibininta siya ng kanyang mga kapatid out of their envy. But Joseph behaved himself with the fear of God. And God was with him. Sumama ang Diyos sa kanya. Pagtrabaho niya ngayon doon sa kanyang amo, naging prosperous siya. No? Naging successful yung kanyang mga gawa. So ganun din sa buhay po ninyo. At young age, maging prosperous na kayo. Successful na kayo. Kung nag-aaral kayo, maging successful kayo. Kung magtatrabaho kayo, maging successful kayo. Kung anumang calling ng Diyos sa buhay ninyo, kung sakaling magpastor ang ilan sa inyo at magpastora, maging successful din kayo. Saan man tayo ilalagay ng ating Panginoong Diyos? Basta ikaw ay hindi mo nakalimutan ang iyong Creator. So, when Joseph was put into prison because of false accusation, pagsubok sa buhay niya, hindi pa rin siya nagbago sa buhay niya. Hindi pa rin siya nagwala. Hindi siya matawag nating, kung ganito man, gumawa ako ng mabuti. Ako pa ang pinasama. Mas mabuti na. Ituloy ko na lang yung kasamaan ko. May mga ganun na klaseng concept, ganung klaseng pag-iisip. Kung kailan ako nagbagong buhay, kung kailan ako nagtino, ang daming pagsubok sa buhay ko, ang daming mga paratang sa buhay ko na hindi naman totoo. Kung ganun man lang ang ginagawa nila, mas mabuti patutuhanin ko na lang yung mga masasamang paratang sa akin. Gawin ko na lang kaya. No! Don't be provoked. Huwag kang ma-provoke to do evil. Maintain your loyalty, integrity, and faithfulness to your Creator as young man, as young lady, or young girl. Maintain. Tingnan mo, basahin natin. Genesis 39:23. Praise the Lord. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. See? Ano ang kapansin-pansin sa buhay ni Joseph na napansin ng warden ng kulungan? The Lord is with him. The Lord was with him. Nung bago pa si Joseph, nakita niya ang Panginoon kasama niya. Present time, nakita pa rin ng warden, kasama pa rin ang Diyos sa kanya. Kaya ano ginawa ng warden? Alam yung warden? Keeper of the prison. Anong sabi niya? I let Joseph do it by himself. I know he can handle it because the Lord is with him. So ang mga tao, merong sa iyo? Kumpiyansa. Ang mga tao, merong pananaw sa iyo na dahil nakita nila ang itakot ka sa Diyos, hindi ka gumagawa ng katiwalian sa buhay mo, sinasamahan ka ng Panginoon. Ang mga tao, may tiwala sa iyo. Kailangan ng pastor ninyo, may tiwala sa inyo as young people. Kailangan ng mga magulang ninyo, may tiwala sa inyo kung saan kayo pupunta. Paaralan, trabaho, kung ano pa man. Lalo't na ang Panginoon. Praise the Lord. So, do not forget your Creator in the days of the youth. Habang may kakayahan pa kayo. Habang may tsansa pa kayo na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Huwag nyo talagang kaligtaan yan. Ipaprosper kayo ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo ba habang masunurin kayo sa Diyos,
ang Diyos at ang mga tao magpapakita sa iyo ng favor. Hindi ba maging asungot kayo sa kapwa niyo? Hindi kayo maging tinatawag na disgusting kayo sa ibang tao, na ang tao sa inyo, mag-iwas, ang mga tao lumayo sa inyo, hindi. Pag kayo ay masunurin sa Panginoong Diyos, basahin natin. Example sa batang ito. 1 Samuel 2:26. Praise the Lord. And the child Samuel grew on, and was in favor both with the Lord and also with men. Yan, habang lumalaki si Samuel, yung favor both ng Panginoong Diyos at ng tao ay nandyan sa kanyang buhay. Pinapakita. Maraming nagbi-bless sa kanya, ang Diyos binibless din siya, up and down, above and below, lahat ng favor nandyan sa kanya. Di ba? Ang ganda niyan. Naging modelo siya, naging uliran siya sa mga kabataan. Kaya ganun din kayo sa buhay po ninyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Lumaki ako sa San Pedro Street, Davao City. Way back 1967, I was born in Davao City. And I grew up, lumaki ako sa environment ng heart of the city. Maliit pa ako, dinadala na ako ng nanay ko dyan sa tindahan. Naalaala ko pa yung mga plato, ginagawa ko yung manubila, ginaganong-ganong ko yan. Parang di pa gaano ako marunong magtakbo. Nakaupo lang ako. I can still remember that. So, I grew up, no? Lumaki ako sa environment ng San Pedro. San Pedro, that is, nandyan na lahat. Pub houses, disco, pub house, nandyan na lahat ang mga inuman, nandyan ang sugalan, nandyan na ang kamunduhan, pagpiesta ng San Pedro, nandyan yung lahat ng sugal, lahat na, basta, you know what is city life. Kung meron kalayawan sa inyo sa baryo, lalot na dyan. So, naglaki ako dyan. At the age of 16, hindi nyo pwede sabihin, si Pastor Chito, nakaranas na kasi yan ng maraming mga kaya hindi na yan siya Sabihin ko po sa inyo, at the age of 16 ako dumating kay Jesus. I have so much supposed moments and times to enjoy my young age in this world, but I choose to enjoy in the Lord rather than to enjoy with the worldliness. Kasi naintindihan ko yung banal na salita ng Diyos. No regrets sa buhay ko. Wala akong regrets. Wala akong pinagsisihan. And I am so thankful for God. Hindi ako naging ganito ngayon as what I am by the grace of God. Kung hindi ako nagsimula sa kabataan ko. Praise the Lord. The Lord shaped me. The Lord molded me. Kaya nung na-assign ako sa Manila, Manila, that is, kung sa intensity pa, that is higher intensity of temptation comparing Davao City. I was assigned in Manila at the age of 20 as a missionary. Malakas ang intensity doon sa temptation. Pero I rather choose to suffer in my flesh to cancel all the privileges sa makamundo, makasalanan at madilim na pamumuhay. I rather choose to suffer in my flesh. Basta lang ma-maintain ko lang yung devotion ko sa Panginoon. Basahin natin. Ito yung favorite verse ko nung kabataan pa ako. This is my favorite verse, and this is the verse that withhold my flesh. Basahin natin na ma-maintain ko yung relasyon ko na mabuti sa Diyos. Lamentation 3:27. Praise the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Yan. Alam mo, pagkabataan ka pa, kung sa bala pa yan, ang dami mo pang magasin. Dami mo. Kaya nga nung nag-preach ako doon sa Bulacan, may nagtanong doon na babae, Brother, pwede po ba magtanong?
medyo madilim yung lugar na sinerbisan namin kay gabi. Nasa outdoor kami, hindi kami magkasya doon sa indoor. So I choose to have the service outdoor. Diyan lang sa tabing bahay. Meron silang lawn. So we don't have enough light for brightness para makita nila yung mukha ko, makita ko yung mukha nila. Doon may nagtanong, "Brother, pwede po magtanong, babae ito." "O sige, tumayo ka, anong tanong mo?" Ilan taon na po ba kayo?" Yun talaga ang tanong niya. Sabi ko, 20, 20, 20, kung sa Bisaya pa. Alam mo anong sabi niya? Anong kanyang opinion at comment? "Brother, ang bata-bata mo pa pala. Hindi pa napapanahon sa iyo mag-serve sa Panginoong Diyos because maybe she knows if you serve God, you have to avoid all enjoyment, worldliness." Parang nanghinayang siya sa akin. I'm too young to serve God, to stop from all worldliness and worldly lust. I supposed to enjoy those things as privilege of young one. But no, that is not privilege in the sight of God. That is vanity as what it is being said. No, sinabi lang dito, youth and childhood are vanities. Yan ang pananaw ng tao. Oh, it's too young for you to serve God. Mag-enjoy ka muna. Yun ang sabi niya sa akin. Tsaka ka na lang mag-serve sa Panginoon if you are already at the right age. Maybe 40, 50. Hindi ko pinakinggan yung opinion niya. I rather listen this word of God. It is good for a man that he bear the yoke of his youth. Batain mo. You know what is yoke? Sino nakakita dito ng yoke o yugo? Taas ang kamay. Yes. Okay. Alam niyo yung yugo? Yung nilalagay na sa baka o kalabaw dito sa leeg na kahoy. Matigas na kahoy yan. Kasi ang purpose ng kahoy na yan, talian yan para maghila ng cart or kangga or daro. Anything na pwede niyang hilahin in farm works. Yan ang yugo. So that is something burdensome. Mabigat yan. So, sa buhay natin, i-bear natin yung yoke of our youth. It is good for us to suffer in our flesh. It is good for a man that he bear the yoke of his youth. Patayin mo kung hindi mo ma-enjoy ang mundo. Tiisin mo. Praise the Lord. Oh. Privilege mo yan sa Panginoon na malinis ka. Privilege yan sa buhay mo sa Panginoon na gawin kang clean vessel. Gagamitin ka, i-bless ka ng ating Panginoong Diyos. You know, God is not just using us, but at the same time, He bless us. Lahat ng ginamit ng Diyos ng mga young people dito, they were blessed by God. Praise the Lord. So it is privilege. Instead na baliktarin natin, oy, privilege mo pa as a young one, as a youth, to enjoy the pleasures of this world. No, that is not privilege. That is wasting of your time in the presence of God. Instead na mag-imbak ka ng magandang buhay mo para liliwanag ka sa mundong ito, sa maraming young people na pinagdiliman ng masamang espiritu. Ganun po. Kaya i-treasure ninyo yung young age ninyo to remember the Lord. Sino pang mga young people dito na nakita natin na sila ay pinili nila ang Diyos kaysa sa mundo? Basahin natin. Daniel 1, 8 and 9. Praise the Lord. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Now God hath brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Yan. Tingnan mo. Daniel.
And not only Daniel, basa pa, Daniel 1:17. Praise the Lord. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Yan. Tingnan mo. Kasi itong mga binatilyo na ito, nag-training sila because nag-hire yung Sushan Palace, yung palasyo ng hari. Mag-hire siya ngayon ng mga young people to serve him in the palace. At ang pinili niya yung mga young people. So nung nag-hiring sila, ang daming applicants. So ang ginawa ngayon ng hari, inutusan niya yung eunuch. Eunuch, that is the keeper and the one who is in charge sa training ba. Sabi ng hari, oy, yung mga tinitrain mo na mga future na maging mga workers ko sa palasyo, ha? Ayusin mo yan. Pakainin nyo sila sa meat ko. Painumin nyo sila ng wine na iniinom ko. Eh, yun ang pananaw ng hari. So, ginawa yun. Ngayon, nung dumating na sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego, they refused to drink strong drink. They refused the king's meat. Sabi ng eunuch, oh, ako ang pagalitan ng hari. It is the king whom command me to do so. Sabi niya, don't be afraid. Just give us porridge. Bigyan mo lang kami ng lugaw. And just observe the outcome. Oh, di ba? Anong nangyari? Sa final ng training nila, nakitaan yung 4 na yan, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, who keep themselves clean in the eyes of God as what God commanded them. Anong nangyari? Sila ang pinaka-the best in terms of their complexion. Yung kanilang aura. Hindi sila bulutungin, hindi sila kunot og naong o kaya yung tawag niya na ugly. Sila ang pinaka-maliwanag na aura. And in terms of talent and wisdom, sila ang pinaka-matatalino. Ganon din kayo. Abang sumusunod kayo as being student, kayo ang gagawin ng Diyos na pinaka-bright sa school ninyo. Kayo yung mag-i-excel at your young age dahil pinili nyo ang alalahanin ang Creator ninyo. Gagawin kayong pinakamatalino. Maging successful kayo sa inyong pag-aaral hanggang magtrabaho kayo. Tingnan mo yung mga kapatiran natin sa abroad at dito. Lahat ng mga young ones na nagtatrabaho after they have done schooling. Di ba? Grabe yung favor ng Diyos sa kanila. Lahat ng mga teachers dito na nagpa-pray makapasa sa board exam, nakapasa sila lahat. Lahat na nagpa-pray dito ng mga young people na gusto nang mag-apply ng trabaho, yung mga teachers, lalot na makakuha ng item. Automatic item kaagad. Regular kaagad. Favor ng Diyos. Oh. Kaya kayo, huwag niyong kalimutan din, ang mag-tithes pag mayroon na kayong income, saan kayo naging membro na simbahan natin. Praise the Lord. Oh. Kasi isa yan na naging resourceful kayo sa ministry. God brought you to success so that maging kabahagi kayo na para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Like myself, nung na-assign ako sa Davao, mostly 2 digits lang yung tithes na tatanggap ko. Pag sinabing 2 digits, from 10 pesos hanggang 99 pesos. Tapos maya-maya nag 3 digits. 105, 200, 300. Eh wala pang trabaho eh. Mga children eh. Yung mga bata nila nagsuso pa. Mga bata nila, mga, alam mo naman, mga siponon pa. But time, as the years go by, di ko lang namalayan. Nagkatrabaho yung mga adult ng mga members ko na mas maigi,
Yung mga anak nila nakatapos, nakatrabaho. So, by the grace of God, hanggang yung blessings ko, tithings ko, naging 4 digits. Hanggang naging 5 digits. Praise the Lord. So, nasuportahan yung ministry natin dito. Nasuportahan. Kahit papaano. Na-sustain. Oh. Dahil ang aking membro, hindi humiwalay sa Panginoon. Nung estudyante pa sila, pinagpala sila ng Diyos. Nung nakatapos sila, lalong pinagpala ng Diyos. Kaya yan ang ilagay nyo sa isip ninyo. But in case may calling ang Diyos sa buhay ninyo, sa spiritual side, then continue to develop it sa buhay ninyo until such time mahinog kayo sa spiritual side. Praise the Lord. Basahin natin. Ito naman si John the Baptist. Basa Luke 1:15. Praise the Lord. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Yan. Tingnan mo. He shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. Talagang ano siya, hindi niya in-enjoy yung kamunduhan. And he shall be filled with the Holy Ghost, instead filled with wine, instead of filled with toxic of vices, cigarettes, e-cigarettes, liquors. Hindi. But he was filled with the Holy Ghost dahil sa kalinisan niya mula sa kanyang kabataan. Praise the Lord. Basa pa 2 Timothy 3:15. Praise the Lord. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Yan. So, wag niyong baliwalain itong scriptures, ha? Yung mga preachings, yung mga teachings, yung natutunan niyo sa Sunday schools, wag niyong baliwalain yan. Yan yung maggawa sa iyo na able ka to make you wise for your salvation. Kung naging wise ka para sa kaligtasan, which is the most difficult matter of this world, kaya kunti lang maliligtas. Kung naging wise ka para sa kaligtasan mo by the Holy Scripture, by your faith, ano pa kaya sa studies ninyo? Simple lang yan sa inyo. Ano pa kaya pag may trabaho kayo? Alam mo yung si Gaygay, hindi ko malaala yan. Hindi ko makalimutan pala, sorry. Hindi ko makalimutan. Ano yan eh? Nagtapos yan dito sa USP as geologist. Siyempre, sa mining ano siya, yung kanyang work, geologists study about rocks, gold, lahat ng mga metal na makukuha diyan sa bato. Nung napakanada sila, sayang naman hindi niya ipustro yung kanyang natapos dito sa Pilipinas. So nag-aral naman siya ng geo rin, pero it is more on software. Tapos siya. Alam mo, yung company nila na worldwide, isa siya na nag-top sa mga employees na naka-inassign sa isang tawag niyan department na sila yung magtanggap ng calls sa lahat ng mga clients nila na kumuha ng kanilang software sa mining, mga minings companies. Gold, oil, lahat ng mga sila yung nagbibigay ng software para magamit. Siyempre, may mga troubleshooting yan Client nila yan Pwede silang magtawag doon sa binila nila ng software. Ano ba ito? Nalito yung aming IT o nalito yung aming geologist. Nalito. Ano ba? Can you explain us? Si Gaygay, na-solve niya ang lahat ng mga problems. 300 solutions ang nabigay niya sa mga clients.
Yung nag-second sa kanya, kasi siya yung first, nakasolve ng mga problems as troubleshooting, 150. Half sa kanyang na-perform. Kinausap ko siya, Guy, paano mo ginawa yan, Guy? Alam mo, Tito yan tawag sa akin. Alam mo, Tito. Hindi lang nila alam. Pag meron ako masagap na problema na hindi ko kayang lutasin, ipending ko muna yan. Pag uwi sa bahay, mag-pray ako kay Jesus. Nagtaka na lang ako, ang simple lang solusyon, dumating lang sa isip ko. See? Kung naging wise kayo sa salvation ninyo na pinaka-difficult matter sa mundong ito, yan pa kayang buhay ninyo kung saan kayo itinalaga ng Diyos. Kayang-kaya nyo yan. Kaya ganun ang blessing ng Diyos. Praise the Lord. Tandaan nyo yan. Huwag nyong kalimutan. At huwag tayong makalimot. Limited lang yung time natin. Kaya, anong purpose na malaman natin na limited lang yung time natin? Basahin natin last verse. Psalms 90, verse 10. Sige po. Praise the Lord. The days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Ayan. Tingnan mo. Ang mga araw ng ating taon, 70. Kung hindi man dahil sa disiplinado tayo sa physical condition natin, physical body, malakas tayo, nag-exercise tayo, kumakain tayo ng healthy foods, hindi tayo abusado, natutulog tayo ng tamang oras, maximum of 80. That is already good if you reach at the age of 80. So, anong makukuha natin na aral na limited lang pala yung existence natin so that at your young age, magsimula na kayo. Magtanim na aanihin ninyo someday in the presence of God dito sa mundo at lalo't na sa langit. Hindi kayo bata pa kayo, nag-ani na kayo ng kalukuhan, nagtanim na kayo ng kalukuhan, aanihin nyo rin yan. Maluko-luko rin yung buhay ninyo. Mabuntisan na walang husband, iwanan, yung mga lalaki naman, napariwara ang buhay, nahulog na sa droga. Ang dami ko kayang pinipreach dyan sa every third week, Wednesday ng every month, nagpipreach ako dyan sa rehabilitation center ng Malagos. Usually, nasa 90 plus yung mga nasa rehab. Kakaawa. Sabihin ko po sa inyo. Kaya sabi ko nga sa kanila don't lose your hope. Maging pakinabang pa rin kayo sa mundong ito. In your family, in your community. Basta dito pa lang nasa loob kayo. Mapalaya na kayo sa talikala na yan, ng droga na yan, ng kasamaan na yan. Come to Jesus. Let Jesus break the chain. He is the chain breaker, kumbaga pa. Para paglabas ninyo, hindi na kayo alipin. Mahalin na kayo ng pamilya. Alam mo yung mga drug addict, tinatabo yan ng pamilya kasi wala ka ng silbi kaya, sayang. Na-spend nila yung moments sa kalukuhan. Nasira yung utak nila. Kaya kayo, mga bata pa kayo, treasure your moments with the Lord. Kaya, remember the Lord, your Creator in the youth, when the evil is not yet come. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.